Okay, maulan na umaga guys. So, andito naman tayo ngayon sa another problema ng Toyota El Grandia. So, ano bang history? Okay, so ang history nito guys, ganito. Tumawag sa akin yung may-ari kaninang umaga lang. Ang sabi niya, wala rong hatak yung sakyanan niya. So, tumatakbo sila mga 80 to 100 kph. Pamayang konti, biglang nag-low power. So, pagtawag sa akin, sabi ko, baka yung transmission may bumitaw dyan sa loob. Either sa pressure plate or lining. So, sabi niya, wala naman daw problema. So, nag-low power lang. So, mga mayang konti, tumawag siya ulit, mga bandang, after 30 minutes, nag-stackable na yung sakyan. Kasi nangyari, nangamoy daw yung ilalim. Tapos, pag start nila uli, ayaw na mag-start ang engine. So, ang problema nito, sabi ko, baka yung starter mo nag-stackable or nag-stack up. Kaka-start nila. So, ngayon, tingnan natin guys yung engine kung ano yung problema. And then transmission. So, baba muna natin to. Tapos, salpak natin doon sa pit. Tara. So, ayan na guys, nababa na natin yung unit. So, lalagyan natin sa may pit na yun, sa may butas para makabuelo tayo na silipin natin yung loob. Pero bago natin sisilipin guys, mag-visual muna tayo. Mag-diagnose mo tayo ng scanning sa electrical system. Baka malay mo problema lang yung electrical, so hindi naman lalaki yun yung may-ari, makaka-save siya. Pero tingnan natin kung ano pwedeng maitulong natin sa inyo para mga basic tsaka pointers. So let's go. Ngayon guys, gawin natin, nagdala tayo ng scanner. So tingnan natin, i-start mo, i-on lang natin. Tingnan natin, yan, naka-on na siya. So ngayon tingnan natin kung mag-i-start ba siya. Pitik lang. So ibig sabihin ng problema starter, kailangan may start mo na siya. Kung ano connection ng starter, ibig sabihin yung transmission. So ibig sabihin tigas siya ikutin. Hindi niya ikutin. Pero sabi niya umaandar pa daw to. Pag patay nila, pag start ayaw na. So ibig sabihin niungot ang kwan, sumabit ang pressure plate or lining. So dun nasa transmission na umiikot. So hindi umiikot yung hindi umiikot yung ringer. Maridondo. So sabit man siya. So may problema yung nito. Problema yung in between ng transmission. Pitik na. Pitik siya. So ayaw magredondo. So ang gawin natin, iskan muna natin. So, iskan natin guys, tingnan natin yung problema. I-lift ko muna. Salpak natin ang scanner. So, iskan tayo guys. So, hanapin natin dito yung DLC. Ano ba yung DLC? Diagnostic Locator Connection o Connector. So, ito yan, bandang kaliwa sa ilalim ng steering wheel. So, ngayon, dyan yung sasaksak yung mula sa scanner nyo. So, tingnan natin tsura. So ayan, so klaro. So ngayon guys, saksak natin to. Yan, yung ating connector. So pag nasaksak nyo na yan, naka-on yung susi. So okay, diagnose na natin. So hindi lang tayo magtatagal dito guys sa diagnostic dahil medyo matagal to. So bilisan lang natin para mas mabilis. Okay, fast forward natin kung maaari. Sige, tara. Pagiging tumahaw. Lang sa tingin na Toyota. So, Toyota natin natin. Toyota. Yan. Toyota. Isa dito. Yan, maraming sa isip. Okay, so walang problema yung guys. Wala siyang error code. Okay, so ibig sabihin okay electronic system niya, ECM okay. So ang main problem is nakukuha ko na is nasa mechanical. So either ang starter bumara doon sa ring gear o yung pressure plate mechanism, yung assembly doon nagdikita na lahat. So yun ang magiging main problem. So ngayon gawin natin, check muna natin yung specification ng unit, ng body, ng engine chassis. So tara. Description, high ace GL Grandia 2.8 liters diesel,
Manual transmission. Ang engine niya is 2TZE-304. So yun yung bagong ano niya. So 2019 model po ito. So tumbok na natin yung information. So mula sa ECM, electronics hanggang sa mechanical system. So ang gagawin natin, punta tayo sa ilalim. So binabaklas natin dandahan dun guys. Ay sigurado ang problema nito ay starter o pressure plate assembly sa ilalim. So tara, punta sa ilalim. Okay, so may pointers sa basic akong ituturo sa inyo. So bago kayo magtanggal ng mechanism sa ilalim, so kailangan yung tanggalin yung negative side ng battery. So ito yung pointers and location ng battery sa stepboard bandang driver side sa ilalim. So bago nyo pakialaman, so kailangan disconnect muna yung battery. So okay, punta tayo sa ilalim guys para matapos tayo. Go! Okay, so andito na tayo sa ilalim. So ang gagawin natin tatanggalin natin yung mga lahat na naka-attach sa transmission para mai-pull out natin yung transmission para malaman natin yung main problem sa loob mismo ng assembly ng in between ng ring gear tsaka pressure plate, and then yung clutch lining. So assembly na yan guys, and then yung connection ng starter, bakit ayaw nyo umikot, so baka sumabit ito. O tara, fast forward natin para mabilis natin makita. Let's go. Okay, tanggalan natin yung mechanism guys. So ang gagawin natin ngayon bubunutin na natin yung buong transmission. Wala nang naka-attach dun sa transmission. So okay, fast forward natin para mas mabilis mabunot. Okay, back up muna ako para makatulong man lang sa lalim para mas mabilis. Okay, so tumbok talaga yung problema guys. Nahirapan kami magtanggal. Dapat ito madali lang itong tanggalin. Kasi ano ito manual lang ito pero sa sistema na ginagawa namin, talagang tatlo na kami. Pag binubunot mo yung transmission, mahirap talaga siyang tanggalin. Ayaw niyang humiwalay. So ibig sabihin, put-put talaga ito sa loob. Either nagdikit-dikit na ito sa loob. Kaya mahirap siyang baklasin. So ngayon tingnan natin pag nabaklas kung anong sistema sa loob. So fast forward natin, tara. Yun, sa wakas laglag din. So yun na guys, nabunot natin. So talagang medyo nahirapan kami dahil grabe yung pagkakadikit-dikit ng clutch system assembly. So ibig sabihin yun talaga yung main problem. Kaya yung starter natin ayaw umikot, and then ayaw niya rin bumalik yung tatawag na kanyang pinyo na gear. So yun ang main problem, nagdikit-dikit na lahat. Kaya matigas na siyang ikutin at matigas na siyang bunutin. So ngayon ang tip ko sa inyo, ingatan nyo yung transmission na pagbunot kailangan meron kayong nakaalala ng mga kahoy, kasi pag nahulog yan medyo mabigat yan sa paa. Baka yung paa nyo dalawa magiging dalawa't kalahati, kasi yung kalahati naghiwalay na. So ingatan yan guys, so joke lang. So okay, tingnan natin guys yung sistema ng mechanism sa loob ng clutch assembly. So baba muna natin to, ilipat muna natin, tara, let's go.
Okay, grabe hingal ni Chip. Kita nyo naman sa itsura niya. Boss! Picture na! Tunog! Okay, si Chip Belzar, hiningal. Okay, shoutout kay Brother Boy, ang ating helper. So, ngayon, punta natin guys yung main problem. Tara, samahan niyo ako. Let's go. So, ngayon, dito na tayo sa transmission guys, sa baba. So, silipin natin yung input shop kung ano yung problema. So, makikita niyo yung dami na ngayong residue ng asbestos ng clutch lining. So, kinain talaga, halos mapudpud. Pati dito sa sulok-sulukan, meron talaga. Pero yung input shop, okay naman so far. So, walang problema yan dahil bakal talaga yan eh. So, ang main problem is yung asbestos talaga sa clutch lining. Ngayon, punta tayo sa main cause ng problem. Kung saan tatanggalin natin tong pressure plate assembly and then clutch lining. Silipin natin ng malapitan guys sa problema. Ito yung main problem. So yung asbestos napudpod, kinain ng starter ng ring gear. So kaya nag-stuck ball yung starter natin, yung pinion gear natin. So kaya ito, tatanggalin natin. Ayan o. So asbestos yan guys, ibig sabihin nasunog siya, natuklap mismo doon sa loob mismo ng clutch lining assembly. Nasira yun, automatic yan. So malalaman natin pag tinanggal natin yung pressure plate. Ayan, kita nyo naman yung starter. Kaya sabi ko kanina, may problema yung mechanical, walang problema yung electronics. Kaya pumipitik lang yung energizer ng starter, pero hindi siya umiikot kasi nag-stuck ball siya sa ring gear, sa flywheel ng engine. So hindi talaga siya ikot guys, ano. Kita nyo naman nag-lock. So yan ang main cause of problem. Kaya sabi nila ayaw nang mag-start. So kaya dinagilis natin. So walang code na nakikita. So ang main problem is yun. So kaya tatanggalin itong assembly para malaman natin yung ano yung sira naman sa loob ng assembly. So at least nakita natin yung main cause ng problem. So mechanical. So dire-diretso na to tanggal. So okay. Tara, let's go. Samahan natin. Balik tayo. So makikita nyo guys, grabe napakahirap talaga tanggalin ng clutch system assembly dahil nga nagdadikit-dikit na yung halos lahat ng mechanism sa loob. So kanina pa kami nagdok-dok guys, grabe ng palo namin, ayaw talaga kami walay. Dapat to madali tanggalin to eh. Pag pinitik mo to, automatic hiwalay na yan, pero sa ganung case niya hirap. Finally guys, so natanggal na natin guys, nahiwalay na natin yung assembly na mechanism ng pressure plate, clutch lining, tsaka nakadikit mismo sa may flywheel. So tatanggalin natin dandahan guys, ikutin din pakaliwa, left and right. So grabe, nakadikit pa rin yung kabilang side. So ganun siya kahirap, ganun na tayo nahirapan sa pagtanggal ng assembly nito. So ibig sabihin talagang may problema ang assembly. So ayan na siya guys, makikita natin. So silipin natin yung mga mechanism. Ayan o. Yung clutch lining, so halos kinain na. So ibig sabihin talagang totally damaged talaga yung clutch lining. So may mga tip dito para makamura yung mayari. So sunog talaga yung face ng pressure plate assembly. So makita nyo naman halos nag-rainbow na po, ikbihin sunog na siya. So balikan natin tong clutch lining. So yan yung clutch lining guys. So yun ang tumbok natin kanina na nagdikit-dikit kasi halos napudpud na lahat. So kita mo na yung steel. So yun ang problema. So dako tayo sa flywheel. So ayan yung flywheel guys. So lapitan natin. So makita mo yung sunog do, yung damage niya. Kita niyo naman yan. So halos nag-rainbow siya. Sabihin, grabing init nito. So kita niyo naman yung yan o. May kain siya guys. So kailangan siyang i-resetting o i-reface. So pwede pa naman gawa ng paraan to para hindi na makabili ng may-ari ng bago. So i-remedyo natin guys. Kita niyo yung mga asbestos dumigit. So remedyo lang yan ang gagawin natin birada dyan para hindi na malaki ng gastos. So tulungan natin may-ari na makatipid. Okay, so gawin natin ng paraan hanggat kaya. So pag hindi na kaya, so saka tayo bibili ng bago dahil medyo madugo ang labanan nito guys. So tanggalin na natin tong flywheel para may resetting natin ng buong mechanism. So fast forward lang natin para mas mabilis. Konting tips, basic pointer. So ito yung dapat clutch system na nakapasok na, mechanism diba? movement ng flywheel o Assembly yan, Brad, mismo ng ring gear ng
El Grandia. So meron siyang one way o two way clutch kung tawag dito. Hindi ko lang alam kung ano yung tumbok na tawag dito. Pero makikita One nyo way clutch guys, yan, no? gumagalaw. So pinaka-ano yan pinaka-spring ng Assembly type. flywheel yan para hindi masira yung transmission. So which is maganda yan sa mga Assembly yan. mga transmission. So meron siyang expander. So ibig sabihin mo, Buo yan. gagalaw siya pero babalik Para siya din. So meron siya parang spring. So bagong mechanism, hindi ko lang alam kung ano yung tawag. Pero maganda siya, the best siya. So okay sa akin para mas maganda siya. Ngayon tanggalin na natin guys yung flywheel para malaman natin yung main problem kung okay pa ba tong flywheel na to, magagamit pa ba to o kailangan ng palitan ng assembly. So tingnan natin guys, pasilip ko sa inyo kung ano yung galawan talaga nito. So napakalaki ng flywheel guys, mabigat masyado. So ang problema nito, nakikita ko medyo kailangan siyang palitan ng brand new. Pero nakikita ko naman kung brand new, mga 50,000 to 60,000 ang gagastusin nito. Assembly kasi yan guys either magpalit ka ng flywheel buo kasama na yung clutch lining, pressure plate. So nasa mga 100,000 ang kailangan mong gastusin dahil 2019 model to. So ang gagawin natin guys, ipapa-resetting lang natin yan sa machine shop. So alam na ng machine shop yan paano tirahin. So yun ang paraan para makaremedyo yung may-ari. So wala tayong ibang gagawin kundi makatulong sa may-ari. Yun lang yung layunin natin dito ba tayo nag-YouTube is para makatulong tayo magkaroon ng mga tip, pointers and idea basic na dapat gawin yung mga owner. Tingnan natin yung way clutch niya guys, o one way clutch o two way clutch. So ito yung sasabi ko kanina na semi-expander siya, para siyang spring kumbaga sa pressure plate kasi nga naglalaro. Ibig sabihin nag-play siya in kaso may trouble yung makina mo. Iti ang engine kapag ganito ang movement ng flywheel mechanism mo. Tsaka malakas ang hatak nito guys basta nasa gamit mo yung Toyota El Grandia. Okay, so napakaganda ng flywheel to, malakas ang hatak. Ito. Repair na natin tong clutch system niya. Ito mismo palitan natin tong assembly ang clutch lining and then repair na natin itong machine shop. So ngayon guys, balik tayo sa may main cause ng problem dun sa may engine naman tayo. Tara, let's go. So ito na yung part ng engine guys, yung alternator niya. So lilinisan lang natin yan, dali lang naman yan. Hindi naman pumasok yan sa loob, nasa labas lang yan ng pinion gear. So ito yung mechanism niya guys, saan nakakabit ang flywheel mechanism. So ayan na siya guys, wala naman damage, okay yan. So ngayon tingnan natin yung mga engine kung may na-damage pa sa ilalim ng part ng ibang engine. So far okay naman, filter, safety intact, walang problema. Electrical sa taas, okay naman yan. So dito rin okay din, wala namang problema yung mechanism. At least walang ibang damage yung pyesa. So balikan natin yung transmission kung ano talaga main problem, tingnan natin ulit. Tara. So ito na yung transmission guys. So yan ang propeller, natanggal na lahat. So punta sa clutch system, sa clutch assembly kung ano talaga yung So ayan na, so talagang grabe ang damage talaga no. Makikita nyo halos pud plate na natira. So naubos talaga yung asbestos kaya pala nang amoy. Kung titingnan nyo yung surface guys, talagang nasunog talaga siya. So pero pwede pa siyang i-undergo sa repair guys. So machine shop lang yan. So ngayon punta natin yung makina guys, tingnan natin kung ano sa taas. So dito sa taas, iwanan mo natin siya. So check natin yung engine kung okay ba, kung wala pang damage. Okay, ito na yung engine parts dyan, engine bay. So kita nyo na, wala ng transmission. So air cleaner. So yung makina niya, ito medyo maliit lang siya. So kung titingnan mo, malaki, no? Pero maliit lang pala yung engine dahil sa transmission, malakas lang yung puwersa dahil dun nga sa sinasabi ko na mabuelo talaga yung nito. Naka high speed ang nito guys, ang differential gear. Tsaka yung transmission niya, so kaya malakas, mahatak. Kaya kahit malaki, maliit yung engine pero kaya pa rin. Yung konting pasilip guys, so balikan natin ito bukas guys, baka nandyan na yung pyesa, mga tanghali nandyan na. So sige, bukas naman tayo. Balik tayo, so bago na yung bagong setting na yung clutch lining system mechanism. So yung flywheel okay na, bagong reface. Bago na siya. Ito yung loob niya, bago na yung linis. So makintab na. And then kita nyo naman halos mukha na siya brand new. Pero machine shop lang yun guys, repair lang yan. And then yung pressure plate niya makintab na rin, so okay na. So set up na tayo guys, so okay na yan. Baka hindi ma-video na maya yung setting. Tingnan natin muna yung clutch lining. So bago na rin yung clutch lining guys. So okay, balikan natin ito mamaya konti. So medyo busy ako. Okay, so hindi natin na-videoin guys paano pagkabit at ng setup nun. Sige, mahalaga, nakita nyo yung basic tsaka pointers kung ano yung pwedeng maging cause, kung makatrouble kayo ng mga ganong problema, at least alam nyo yung dapat gawin. So ito na yung transmission guys na kinakabit na ni Jeep Belsa tsaka ni brother Boy. Pagka sa mitira dito guys,
So at least alam nyo na guys mga pointers and basic. Ganun na siya kasimple. Ganun na kadali tirahin yung unit kung mayroon kang idea. So iba talaga yung may alam guys. Nakabit na yung propeller, nakabit na yung mga dapat i-bit. So ang gagawin natin dito para nakabit nito. So i-test na natin to para malaman natin yung yari natin kung okay ba siya o hindi. So set up na natin guys yung bracket na lang sa transmission yung kakabit natin. Pagkatapos na test na natin. So pag-forward natin para sa bilis. Hingit lang natin guys, pa-shoutout natin ang ating mga banggitang mga mekaniko. Chief Mechanic. Kasi warrior. Ano yung sakit dito? Ay ng boss. Chief Belser ang ating chief ng Carscreen TV. Asa boy. Okay guys, nag-start na yung engine. So far okay naman yung tunog. Sorry. So ang gagawin natin alangan na. Test drive di mo karon? Oo. Kasi test drive na kayo ng Tol! Boss, ayusin na natin. Andar na ilalim dito. So babain natin para ma-sureball natin yung andar. So kailangan talaga meron tayong pit, no? Especially sa mga bagong mekaniko kung meron talaga kayong balak. So ngayon pa lang kailangan meron kayong ukay para hindi na kayo bibili ng lifter. Dahil ang lifter medyo mahal tapos medyo delikado rin kung may lindol, nakaangat yung malaki problema. Pero kung may pit kayo, yun nga lang, bubutas lang talaga kayo. Pero safety yung unit. So pakinggan natin. Okay. So far okay naman yung andar niya. So test drive na natin mamaya ni sir. Hindi tayo makakasama din. May busy tayo. Okay na rin siya. So yan siya. El video guys. So okay. Si Chip ang ating Chip Mechanic ng Carscreen TV. Kakabit na natin yung takip ng pinagtanggalan natin ng sa step board. So may bandang passenger side. So ang gagawin natin guys, so ito test drive natin yung unit para mas maramdaman natin yung ganda ng engine. Kung takbo ba, kung okay ba lahat ng ginawa natin mechanism doon. So kung wala bang problema, kung may maganda yung shifting, kung hindi ba naglo-low power. So malalaman natin yan sa test drive. So doon natin malalaman yung final decision kung pwede na ba itong i-release o hindi pa. So yun ang pasilip natin guys. So okay, yan kinakapitan ni sir yung step board. So kung magtatanggal pala kayo ng battery, so medyo pag hindi kayo marunong, medyo maluha-luha kayo dahil hindi nyo alam paano tanggalin ng step board. So at least alam nyo na kung paano gagawin yan. So basic lang yan guys. So panoorin nyo na yung mga ginagawa natin mga steps kung paano tirahin yan. At least meron kayong mga pointers at idea kung ano yung mga dapat gawin. So okay, hanggang dito lang ngayon guys. So ang gawin natin, test drive natin to para ma-sureball talaga natin yung daan natin. So okay, tara, let's go! Okay, test drive tayo guys. Autos. So ngayon guys, test drive natin to para maganda yung so gabi na test drive natin. Ayan, ayusin pa rin yung signage natin guys, yung Carscreen Auto Repair Shop. Ayan, nasa highway tayo ngayon guys. So ito yung area natin. So ayan. Ayan, ako din nakapila, medyo tapos na yung Ford Commander na yun. So ito na test drive natin. Okay, so nandito na tayo ngayon sa final test kung saan natin gagawin yung test drive. So hindi natin pwede hindi to test drive bago natin i-release. So kailangan din malaman kung okay ba yung mga gawa natin, kung wala bang sabit. So samahan nyo ako, test drive natin. Let's go, tara. Oh, sige, test drive kami. Si Bad Boy, pinakamalupit na helper ni Chief Belser. Sige, pasok. Hindi na magsama? Okay lang, hindi kasama? Hindi na, dito na. Punta kami mall. Mag-SM kami. Hindi na. Sige. So yan guys, Chief, Bites. ang ating birader. Bye. Si Chief Belser. So samahan niyo ko guys, test drive natin yung unit guys kung kumusta na yung tinira natin, kung okay na ba siya. Okay, safety belt pa tayo, baka may huli. Hinahanap Oo. gusto talaga matuto Okay ka lang dyan? Okay. Yan o. Guys, dito tayo mag-road test. So ano masabi mo sa road test natin? Maganda. Kasi okay yung takbo niya at walang maingay. Oh, okay. Siya yung tumiro din sila yung kasama ni Chief Belser.
Bilis pala to 6 star. 6 to eh. Yan, oh. Wow, Sarap. lapit, oh. So, ganun lang siya kasimple guys. Subscribe kayo sa may aking YouTube channel, Cars Cling TV. So, pointers na pag-uusapan natin. Direct to the point para maiksi yung video pero alam nyo kung paano ang dapat gawin. Paano titirahin at ano yung mga dapat isalang-alang. Maganda no? Ano siya? Tahayin, sarap tapakan ba? Oo, ayun eh. Ganda pala yun. Ano pala yan? Sa freewheel pala yung niya, parang clutch niya no? Oo. Natural yan. Natural pala Parang yun. lumitaw tayo sa hangin. Na-setbit ko ito ng hado. Malakas to eh. Bilis talaga. Lapad ng kalsada ng Jensen no? Kaya Ayun. natin sa traffic. So, yun, ganda ng hatak, eh, no? Swabe lang siya, no? Malakas pa. Oo. Malaki yung ano nito. Ano ba ganun siya, no? So, test drive natin to para malaman natin yung trabaho natin kung okay ba. So far, okay man yung tira natin. Hindi na yun, pinilitan ng bagong pyesa. Ang ginawa natin dun, ni-repair lang natin, reface lang natin, pina-resetting natin yung pina-reface yung pressure plate tsaka yung flywheel. So kaya hindi natin nagpalit ng bago dahil medyo mahal ang bago guys. Pero kung wala kang alam, bibili ka talaga ng bago para ma-replacean yan. Pero kung may idea ka, so repair lang para tipid. Magkano lang yung repair nun? Nasa mga lang yun. Ang bayad nun mga 2.5 2.8 mga ganyan ang repair. Samantalang ang brand new na itong pyesa, isang set maglalaro ng mga 50,000 hanggang 80,000 estimate lang. Si 2000 model 2019. Oo. So hindi ko lang sure kung yun talaga yung pricing niya, pero nasa mga nibaba ng mga 50 yan guys kung ipapasok natin yan sa kasa. Mabigat talaga. Pero kung may mga kilala kayo tulad ng Cars Cling TV, ang ating chief mechanic si Chief Bilsar, so magawa natin ng paraan guys yung may mga ganong concern. So kung sa ating makakatipid, doon tayo na pulido naman yung pagkakayari. So okay, Happy kami kapag happy kayo. sabi nga ni Chief happy daw kami pag happy kayo. O di ba? So ito yung part ng Jensen guys. Medyo traffic dito, no? May kalumpang. Kalumpang na to. Okay. Okay yung tira. Sige. So yun lang guys. Maraming salamat. Bye bye and God bless.